Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, ating itaas sa Panginoon Diyos ang mga biyayang ating ipinagdadasal ngayon. Para din sa kapayapaan ng kaluluwa ni Ronel. At upang tayo ay maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito, pagsisihan ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Tayong lahat, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong panahong iyon, sinasabi ng Panginoon, sa araw na iyon, ako'y magiging Diyos ng buong Israel at magiging bayan ko sila. Sinasabi pa ng Panginoon, ang mga nakaligtas sa patayan ay kinaawaan ko naman sa ilang. Nang ang Israel ay naghahanap ng kapahingahan, napakita ako sa kanila mula sa malayo. Sa simula pa'y inibig ko na sila at patuloy kong ipinagmamalasakit. Muli kitang itatayo, marilag na Israel. Hahawakan muli ang iyong mga pandereta at masaya kang makikisayaw. Muli kang magtatanim ng ubas sa mga burol ng Samaria. Magtatanim ang mga manananim at magpapasasa sa ibubungan niyon. Pagkat darating ang araw, nahihiyaw ang mga bantay mula sa kaburulan ng Efraim. Halikayo, umakyat tayo sa Sion, sa Panginoon na ating Diyos. Ang sabi ng Panginoon, umawit kayo sa kagalakan, alang-alang kay Jacob. Ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa. Magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ng Panginoon
ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, pumapatnubay sa Diyos ay pastol na kumukupkup. Pumapatnubay sa Diyos ay pastol na kumukupkup. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinangangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay sa Diyos ay pastol na kumukupkup. Sapagkat tinabos ng poon ni Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway, na lubhang makapangyarihan at malakas, aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Siyon, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng poon. Pumapatnubay sa Diyos ay pastol na kumukupkup. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binata't matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa, papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay sa Diyos ay pastol na kumukupkup. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta sa Jesus sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gaputok may di tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, Pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis, siya'y nag-iingay at sunod ng sunod sa atin. Sumagot si Jesus, Sa mga tupang naliligaw ng sambayan ng Israel lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, Napakalaki ng iyong pananalig, mangyari ang hinihiling mo, at noon di gumaling ang kanyang anak. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Muli po magandang hapon sa inyong lahat. At welcome po kayong lagi dito sa ating parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Mga minamahal na mga kapatid, kung ating titingnan ang lumang tipan, kung papaano ang Diyos lumapit sa tao, inyong mapapansin, laging sinusubok ng Diyos ang pananampalataya ng tao.
Sa una, makikita natin na ang Diyos ay sa pamagitan ng propeta, sinusugo sa isang tao. Tingnan ninyo si Moises, si Noah, no? Siya ay inutusan ng Diyos na gumawa ng isang arko o ng isang bangka na wala naman sa dagat, na wala naman sa tabi ng ilog, nasa kapatagan o nasa may bundok. Susunod ka ba? No? Pagagawain ka ng bangka na para bang ikaw ay inuuto lamang. Gumawa ka ng isang malaking bangka. Ikaw ba'y susunod? Ay wala naman sa tabi ng dagat. Wala naman sa tabi ng ilog. Wala naman sa tubig. Ganyan ang Diyos. Kung magbiro sa tao. Pero sa tao, pakiramdam niya siya'y, paano ba ako susunod nito? Tunay ba ito? Sinusubok ang iyong pananalig sa Kanya. Pero sinunod niya. At yun nga, bumaha. At siya'y nailigtas sa Kanyang faith. Tingnan natin si Abraham. Nahiling ng anak sa Diyos. Binigyan ng anak. Pero anong sabi ng Panginoon? Ang iyong nag-iisang anak, ialay mo sa akin. Iyong ialay, ibig sabihin ay iyong susunugin bilang handog sa akin. Humiling ka, pero ang ginawa ng Diyos, no, ikay bigyan, kinuha uli sa iyo. No? Sinusubok ang faith. No? Ganyan ang Diyos. Laging sinusubok ang pananampalataya ng tao. Kita natin si Job. Si Job ay napakayaman. Magandang takbo ng pamilya. Siya ay napakamatuwid, napakamasunurin sa Diyos. Isang araw, siya ay sinubok ng Diyos sa pamagitan ng demonyo. Lahat ng kung anong meron siya, kahit ang kanyang buong pamilya, namatay. Yung kanyang ari-arian, lahat nawala. At siya mismo ay nagkasakit ng malubha sa balat. Sinubok ang kanyang pananampalataya sapagkat sabi ng demonyo, kaya ka lamang naman niyan sinasamba at pinupuri dahil siya'y iyong pinagpapala. Subukin mong alisin ang lahat sa kanya, ikaw ay isusumpa ni Job. Pero anong ginawa ni Job? Hindi niya sinumpa ang Diyos. Sabi niya, ang Diyos ang nagkaloob, ang Diyos din ang aalis ng lahat ng ito. Purihin ang Panginoon. Anong ginawa ng Diyos sa kanya, sa kanyang faith? Ibinalik ng doble ang lahat ng nawala sa kanya. Dahil sa hindi natinag, hindi niya isinumpa ang Diyos sa lahat ng nangyari sa kanya. Ganito rin ang babaeng ating napakinggan. No? Siya ay isang hintil. Ibig sabihin ng hintil, siya ay hindi siya Israelita. No? Siya ay nakatira, siya ay lumapit, isang Kananeya. No? Hintil. Ibig sabihin ay, sabi ni Jesus ay, ako'y sinugo ng Ama para sa mga naliligaw na kanyang mga kababayang, mga Israelita. Hindi para sa isang hintil na katulad mo. Sinusubok siya. Pero anong kanyang ginawa? Lumuhod, nagmakaawa. Ipinakita niya ang kanyang pananampalataya sa harapan ni Jesus. At doon, ang puso ni Jesus, parang sa pagluhod ng babaeng ito, kita ninyo ang puso ng Diyos na bago. No? Ganyan ang nagagawa ng nagmamakaawa at lumuluhod sa Diyos. Kaya't sabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananalig, mangyari ang hinihiling mo. Mga minamahal na mga kapatid, tayo'y maraming hinihiling sa Diyos. No? Marami tayong, dahil lagi naman ang tao ay humihiling sa Panginoon. Pero minsan,
Tayo pagbibigyan ng Diyos, pero minsan mapapansin mo, sinusubok muna tayo. Humihiling ka ng kagalingan, pero mapansin mo parang lalong lumulubha. May bagay kang hinihiling, pero parang ang daming inaalis sa iyo. No? Ang Diyos ay parang mapagbiro sa tao. Pero yan, sinusubok lamang yan hanggang saan ang iyong pagkitiwala sa Kanya. Hanggang saan ang iyong pagluhod. Hanggang kailang kaluluhod. Hanggang mananatili ang iyong pagluhod. At magsasabing, Panginoon, kaawaan mo ka ako. Kaya nawa sa ating pagdulog kay Santo Padre Pio, sa isang banal na lumuluhod para sa atin sa namamagitan ng ating mga panalangin. Kaya sa banal na misang ito, inyong ibulong sa Kanya ang mga bagay, mga spiritual, mga bagay o kaya mga hinihiling mo. Material man yan, spiritual yan, o healing ng iyong emosyon, ano man yan, iluhod mo sa Kanya. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Aming hatid, ala na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inumin niyong galing sa'yo. Ang lahat po'y magstayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyo sanang kalugdan at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilaya'y nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati ni ayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, tangkalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasambo namin kaming magsasalo-salo sa katawat dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Awitin natin ang Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at paglawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw.
Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at pag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ng mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan,
Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaysa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay alay na humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.